Hello everyone, good morning. Once again, this is Rick and tayo ay balik kalsada para sa panibagong week. A full week of deliveries. Ayan, so we are on the 4th day of our 13-day challenge. Ayan. So nakalagay naman dyan sa ating lower left screen kung nakakamagkano na tayo. Upper left kung pang ilang araw na, day 4 na ngayon. Ayan guys, so again, just to remind everyone, so the goal of the 13-day challenge is to see kung kaya ba natin kitain yung ating monthly ROI, yung ating return of investment, yung ating buwan ng 9,000 plus, just to get our 110k na deposit back. And yung ating monthly amortization na 14,217. Ayan, so yun yung goal natin. Bakit ulit ito yung goal natin? Because we only have 20 days of deliveries per month. Dahil coding tayo sa per week. And nagpapahinga tayo, Nagpapahinga tayo every Sunday. Ayan, so Thursday yung ating coding. Kaya meron lang tayong 5 days of deliveries per week. And bumabiyahe tayo ng 4 weeks per month. So that makes us having only 20 days of deliveries, anong mangyayari kapag na-hit natin to, yung ating challenge? Well, it simply shows na doable na ma-hit natin yung ating monthly targets, financial targets, with only 13 days, and then the rest of the 7 days can be allotted para sa ating mga maintenance fund, spare parts fund, yan, and syempre kita na rin, ayan. So ngayon ay Monday, January 27th. Magaga tayong lumabas mga 7. Ngayon ay tayo ay papunta na around San Mateo, Marikina area, ating usual areas kung saan tayo naghihintay ng or naghahanap ng booking. Ayan, so today's experiment naman, so ito rin pala yung something you need to know about our 13-day challenge is that despite the fact na meron tayong goal na tina-target, ayan, we are also experimenting kasi bago pa lang tayo rito sa industriya. We know a lot of things but we are still experimenting kasi iba yung theoretical knowledge sa actual application ng mga data na meron tayo. Ayan. So today's experiment naman is lumabas ng maaga and umuwi na maaga. Kasi usually gumagarahe tayo gabi na mga 10 PM, 11, most of the time before 12 o most of midnight na, so day 3 napansin nyo naman, 3 deliveries lang and almost the same tayo ng income, na naiuwi. Yung typical nating income sa more than 10 hours ng deliveries or 10 hours na nasa daan tayo. So parang it shows na if we are efficient sa ating fuel consumption, sa ating route planning, then makakawi tayo maaga with almost the same amount of income, So yung mga natipid nating oras ay pwede nating gamitin sa ating pamilya, sa ating iba pang businesses. So yun yung ating natutunan yesterday, nung last Saturday, sa day 3 ng ating 13-day challenge. So ngayon naman tignan natin, kasi Saturday yun, medyo maluwag ang daan. Pero ngayon Monday, tignan natin kung same pa rin ba yung result. Can we see some consistency dun sa ating na-realize na efficiency kapag tayo ay maingat na nagplano ng ruta and na-manage natin yung ating fuel cost by limiting our delivery time, na nasa daan tayo. Ayan.
So that will be our experiment today. And then also na-realize natin nung day 3 na daming booking sa Manila, around Chinatown, Sampaloc, mga ganon areas. Although we are fast approaching the Chinese New Year, so medyo mas crowded, mas heavy in traffic, mas risky siya sa ating vehicle, no, when it comes to sa minor or even major accidents. So yan yung mga bagay na kino-consider natin. But yun nga, marami talagang booking sa Manila. So we'll try to go back to those areas today kapag may nahanap tayong booking. We don't wanna aimlessly just go there without a purpose, or wala naman tayong booking pero doon tayo pumunta, wasting our fuel. So sana may mahanap tayong going to Manila. Yan. So yun yung ating experiment today. Nothing, no community questions or inquiries to answer. Yan, so focus lang tayo ngayon sa pagkita sa ating day 4 of our 13-day challenge. Ayan. And guys, so nakakuha na tayo ng ating unang booking. This is from Batasan Hills, 2 kilometers away from us, going to Diliman. Ayan, so mga food products, 600 kg category for 347 pesos. Ayan, so time check tayo 7:52. Yan, nakakuha na tayo ating unang booking. And guys, so na-pick up na natin yung ating unang booking. So this is yun nga, food products and equipment. Ayan, para siyang pang shawarma. So ito siya. Yan. So mukha namang stable yung pagkakalagay. So yun, papunta to ng Quezon City Hall. So probably yun lang yung pin. But meron to for sure na stall or store kung saan gagamitin to mga equipment na to. Ayan po. So nagustuhan naman nila yung ating vehicle. Syempre mas maluwag. So they want us to regularly deliver for them, no? So yun na nga. So sabi ko favorite na lang tayo, but ayun nga, so mahirap din dahil may ibang pwedeng kumuha. So we'll see. Yan guys, so na-drop off na natin dito sa Quezon City City Hall. And so open na tayo, then hanap na tayo ng bagong booking. Ayan guys, so na-drop off na natin medyo kanina pa, and medyo di magaganda yung mga nakikita nating bookings, no? Either super layo sa atin or malapit lang sila sa isa't isa, so parang di masyadong worth it. Ayan, so naghihintay-hintay tayo ng booking dito sa area kung saan tayo nakatigil ngayon. Ayan, so hopefully makahanap tayo ng mga magandang booking na malapit-lapit lang yung pick up. Ayan. Yun guys, so kailangan natin umalis dun sa ating tinitigilan kanina. So may parang incident dito sa area, may malaking sunog. So wala tayong choice, wala na tayong mahanap na na other booking. So ayan, medyo may konting panic around the area, and nire-reroute nila yung ibang traffic, no? Yan, as you can see, maraming fire trucks tsaka ambulansya. Yan, so pagka ganyan, best thing is to give way. Ayan, so hanap na lang tayo ibang place. Wala talaga tayo masyadong mahanap na magagandang bookings for some reason, probably our area. Ayan guys, so nakahanap tayo ng safe na parking. Hindi tayo nakaharang, close yung store, so if ever mabukas sila, hindi pa rin nakaharang. Anyways, yun nga, so medyo ma-traffic sa area because of the huge fire, no? Hindi ko alam kung ano nangyayari, saan yung fire or what. But ngayon din, Monday, hirap din maghanap kasi right now puro pulling.
And medyo deceiving kasi yung yung location, yung pick up distance na binibigay ni Lalamove. Kanina nakakuha tayo ng pangalawa na sana natin na booking, no, na nakalagay as 5 kilometers lang yung pick up. Sa karamihan malayo na yun, no, pero wala tayong masyadong choice, so kinuha natin. Pagdating kay Waze, from 5 kilometers naging 18 kilometers. Buti na lang pumayag si client na siya yung mag-cancel on his end para hindi naman tayo magkaroon ng order queuing penalty, no. And ayan, lahat puro queuing. So, puro pulling. So, 600 kg. How can you pull that sa isang sasakyan na 600 kg na yung category, di ba? So, wala ka na ibang choice. And yet, natipid ka pa, no? So medyo chill lang tayo dito ng konti while waiting for a suitable booking. Ayan guys, so nakakuha na tayo ng ating second booking, no? So this is unang sigaw sa Balintawak, going to Antipolo sa Kogyo. Ayan, mga gulay daw. So this is for 630 pesos and 600 kg yung kanyang category. So puntahan na natin siya. Yan guys, so mga gulay from dito Balintawak, unang sigaw going to Antipolo. Yan, maluwag pa. Ayan guys, so na pick up na natin yung ating mga gulay going to Antipolo. Ayan, so nag-subscribe pa yung ating client. Ayan, so since gulay, di na tayo mag aircon kasi halo-halo amoy, tsaka para hindi tayo ma-allergy. Ayan. And guys, so nakakuha tayo ng ating pangatlong booking na may sasabay, no? So 3 boxes to ng laruan from Diliman, 1.2 kilometers away sa ating pwesto, going to Antipolo din. Ayan, so syempre dapat on the way lang. Ayan. Yan guys, so na-pick up na natin yung ating third booking, Diliman to going to Antipolo as well. So 300 kg to and 555 yung rate. Ayan siya, 3 boxes ng laruan kasabay ng ating mga fresh veggies, no. Ayan, so deliver na natin. Ito. And guys, so na-drop off na natin yung ating pangalawang booking. Una sa Antipolo drop off. Ayan. Then papunta na tayo ngayon sa isa pang part ng Antipolo para i-drop off yung ating third booking for today. Ayan, yung mga toys. Ayan, so maluwag na ulit. Then after natin to ma-drop off, we're going to take a rest, take a break, and have our lunch. So may baon tayong manok ulit pero fried naman. And guys, nandito pa rin tayo sa Antipolo, going to our third drop off for today. Yan, so naabutan tayo ng labasan ng eskwelahan, no? Labasan ng eskwelahan, labasan ng estudyante. Mahirap kasi lumabas yung eskwelahan. Ayan, so dadating na tayo ng 12:41. Nakatatlong booking na tayo ngayong araw. Hindi pa rin tayo nag-AC kasi medyo amoy bell pepper pa rin dito sa sakyan. So after natin ma-drop off yung mga laruan, tayo ay maglilinis muna ng konti, then magla-lunch habang naghahanap ng booking. Ayan, so up to 2 bookings pa, then we can go home depending sa ating matatagpuang booking. Ayan, so again, sinusubukan natin magkano yung gastos at income ng maagang gumagarahe, no? Maagang umaalis at maagang gumagarahe. Ayan. Yan guys, so tayo ay nakapag-drop off na ng lahat ng ating Antipolo bookings. Nakompleto na natin yung ating 3 bookings for today. Tayo ay nakaka 1237 na. Time check 12:56 PM. Yan, so ngayon tayo maglilinis na ng konti because ang daming mga gulay-gulay, ano. Ay, ang daming nalaglag.
Guys, di ko po ito sinasadya. Sila po ang nag-load at unload. So, ibis na itapon, iuwi ko to. Ayan. Dahil masarap to sa sinigang. Sayang, ang daming nalaglag. Ito, sira na to. So, diyan ka muna. Mga maayos pa, tatabi natin. So, marami silang nalaglag. Ayan. Alright. Sayang naman ire. Lagay natin dito. Diyan ka muna. Ayan, tayo kakain muna ng manok. Alright. Ayan guys, so kain muna tayo ng lunch. Ayan. Habang naghihintay ng booking. Ayan guys, time check. 1:18 ng tanghali. Tayo tapos na kumain ng lunch. Marami tayong ceiling green. Ayan. Ngayon wala pa rin booking. Wala masyadong booking sa area na to. So tayo abante tayo ng konti. Mga bandang Marikina, Cainta, Lower Antipolo, mga ganyan, para baka sakaling may mahanap tayong booking eh. Ngayon kung may mahanap tayong booking na on the way na sa atin, na may pabalik, kukunin natin yun, and then titignan natin kung kamusta yung ating net income kahit maaga tayo umuwi with the same number of delivery, kasi nakakatatlo na tayo eh. We can have 4 or 5, then that's good. Tatlo na nga ba? Oh, 3 out of 6 na. Nakaka 1,237 na tayo. May mga nakuha naman tayong tips, pero coins, hindi siya nagrereklamo, pero parang hindi na siya magandang isama. Unless, well, isama natin later actually. Ayan, so yung isa naman ay paid by credit, so hindi siya naging cash. Ayan, napunta siya sa wallet. Ayan, so abang-abang tayo ng booking habang bumabiyahe pababa ng Antipolo. And guys, so nakakuha tayo ng ating pang-apat na booking for today. Ito ay Antipolo to Angono bubble wraps. Ayan, so ito ay 300 kg for 387 pesos. Ayan, so pagka pick up natin, hintay-hintay tayong konti. Ayan, so nakaapat na tayo. Time check 1:26 PM. Ayan, so sakto rin naman dahil pababa tayo. Nandun din yung ating pagpipikapan. Ayan, so madalang talaga yung booking ngayon dito. Ayan siya, as you can see, malalayo. Mas malayo pa dito sa nakuha natin, kasi mga ano pa to eh, Taytay, ayan, Pasig. So ayan, at least ito ay Antipolo still. So yun. Yes po. Pwedeng dagdagan pa daw kuya? Madam, 300 lang yung ano, kg. I mean, kaya kayang puno niya kasi 600 to. Kung magdadagdag sila ng bayad, walang problema. Tawagan nyo na lang po siya kuya. Kasi sabi niya, kasi L3 daw nabook, ano? hindi ganun niya. Magkano po ba yung nabook niya kuya pang L3? Hindi po, 300 kg lang. 300 Oo, hindi, kg. ito nga po 600 kg. Kung pupunuin nyo, di 600 na yun, di ba? Sige po, tawagan nyo na lang po yung ano kuya, yung buyer. Ayan guys, so na-pick up na natin yung ating fourth booking. So may space pa sa likod. Kaya lang, bigla tayong hinabol ni client nung na-realize niya, nung na-upload na natin yung pick up proof na maluwag pa. So yun yung sinasabi ko na minsan yun yung hirap kapag nakikita nilang malaking sasakyan. So tinawagan ko and sabi ko, kung magdadagdag, we'll make it a 600 kg rate. Sabi niya, hindi po bang sasakyan niya 600? So wala pa naman sigurong capacity na 600. Ang sabi ko naman is ang rate is for 300 kg, not just the weight but also the dimension ng 300 kg na sasakyan. So meaning to say, we can have 2 300 kgs sa sasakyan na to.
Yun, so naintindihan naman nila. So ngayon, alam din nila na tayo magdo-double book and di raw sila nagmamadali. So we're going to find a suitable place to wait for a booking, and then ayan, lalarga na tayo. Ayan guys, so na drop off na natin kanina pa, no, yung ating Antipolo to Angono drop off, yung ating pang-apat. Nalobat lang yung ating camera kaya hindi tayo nakapag-update agad. But ngayon okay na, and nakahanap tayo ng booking, no. Antipolo to San Mateo Rizal, ayan, for 463 pesos, 300 kg category. And guys, so na-pick up na natin yung Antipolo to San Mateo Rizal, 463 pesos, 300 kg category. Ayan siya, mga gamit lang, personal na gamit ng client. So siya rin yung magre-receive doon, pero alam niya na hanap pa tayo ng another booking. Ayan. Ayan guys, so nandito na tayo sa San Mateo. Ubod ng sikip yung ating drop off point, ano. So bali Eskinita siya. Although sakto lang tayo, hindi na talaga magkakasya yung yung traffic, no. And pagdating ko naman dun sa drop off point, di naman sila ready, walang tao, walang mag-unload. Hindi ko alam kung saan ko ibababa yung mga personal items ni sir, no. So lumabas tayo dito ngayon doon sa labas ng Eskinita, and waiting na lang tayo sa kanila kasi tumawag tayo na-anticipate natin dahil napakanipis no itsura ng road sa Waze. So na-anticipate natin na ganun yung mangyayari. So tumawag muna tayo kay client, no. And after natin tawagan, sinabihan natin siya na mukhang masikip at magbabara tayo doon. Kung magde-drop off tayo, dapat nakaabang na sila, and diretso baba na lang para mabilis, and paki-ready na agad yung payment dahil hindi naman sila online payment. And yung exact change na lang din sana dahil wala na tayong time magsukli. So sabi ni client, hindi yan, walang dumadaan dyan, walang dumadaang traffic and all, pero nakikita naman natin na meron habang sinasabi niya, and ready na daw, nag-aabang. So nagtiwala tayo sa kliyente, no. And pagdating natin doon, walang kahit na walang tao, walang nothing. And yun na nga, so sinubukan natin hintayin pero hindi sila prepared, and ang dami na talagang tricycle sa likod. And you know, you don't want to be the cause of congestion sa isang street, no. So yun, tinawagan natin siya ulit, si client, and we're waiting kung ano nang gagawin nila. Yan guys, so tayo ay pabalik na ng garahe, and drop off na natin sa wakas yung ating last booking, no. So sobrang safe talaga, as in kahit tao di makakadaan sa gilid magkabilang gilid guys. Ginawa na lang ng paraan. So may bago, like I said earlier, bago pa tayo pumunta dong sa area, nakita na natin na masikip, no. Nung last turn na lang tayo, last left turn, na realize na natin sa Waze pa lang. So nag-stop muna tayo, tinawagan natin yung customer, sinabi natin na mukhang masikip sir, di tayo kasya tayo, pero wala na makakaraan, and two-way siya sa lagay na yun, no. So meron tayong sasalubungin, in short. So yun na yung in-explain ko sa kanya, sa client, no. And lahat na yung anticipate natin nangyari, na may mababara yung traffic, may magagalit, at di pa talaga sila ready mag-drop off. Yun talaga yung nangyari guys. And so lahat ng sinuggest ko, sinabi niya oo lang siya ng oo during the call. Ayan, so lumabas muna tayo ng street. It doesn't make any sense to get into a fight just because of that unpreparedness and unprofessionalism. So lumabas muna tayo, tinawagan natin si client, and marami siyang sinabi guys. Marami siyang sinabing di maganda, no. And di na natin dapat ulitin, di maganda yung mga sinabi niya. Naging professional tayo, but we were also ready just in case, no, worst comes to worst. So meron din tayong self-defense items. Yun yung lagi nang laman ng ating waist bag. So ready tayo. Yun lang, ang akin lang guys, baon ng maraming pasensya, but magbaon din ng bagay na makakapagligtas sa'yo just in case makahanap kayo ng ganyang klaseng kliyente, no.
Agad ka lang isa. Oo. Ayan guys, so tayo nakapagpa-fuel na. Ngayon mag-compute na tayo ng ating kinita, no? So lumabas tayo ng mga 7 AM. Technically nakabalik tayo dito sa gas station ng around 6. Actually that mas maaga pa, gaya nasabi ko, that mga 4:30 or 5 eh. Pero nagkaroon tayong aberya sa ating last booking. Anyways, yan, so meron tayong 5 bookings, no? 5 bookings. Tayo kumita ng 1,917. Ayan, 1,917. Nagkaroon tayo ng tip na 137. So kumita tayo ng 2,054 pesos. Ayan, ngayon meron tayong gas na 785. Balik para ano siya, full tank na yung sagad. Yung nakikita mo na talaga yung fuel dun sa mismong sa butas ng fuel tank. Ayan, so tayo ay technically nag-uwi ng 1,269. So this is not bad. So isa lang yun na double book natin nito. So imagine if nakadalawang double book sana, but that is fine. Hindi naman lagi nakakahanap since unahan nga, tsaka hirap maghanap din ng booking ngayon, lalo na ngayong regular days na lang and hindi na holidays and bare months, no? So yan guys, so interesting day yun. So maganda yung ating naging simula, and then yung ating ending, nakatapat tayo ng client na hindi natin maintindihan kung paano i-describe. Let's just say bastos. Ayan, nakatapat tayo ng bastos na client. We kept our professionalism intact. We almost lost it thanks to the client's mother na talagang iba yung nanay eh. So yun yung talagang nagpaano sa atin, nagpakalma sa atin. Although never naman nating shino na tayo ay naiinis na or tayo ay hindi na natutuwa sa client. Mukhang naramdaman niya ni nanay. So yun, so lagi ko lang masasabi is always bring your professionalism. Lots of it. Ayan. And also ito tip lang, just for me, my personal preference, always bring something that will help you enhance your ability to defend yourself. Kayo na bahala mag-interpret nun. I have my own item that I am only using for self-defense. Lagi siya nasa aking waist bag. Ayan, so yun lang yung mapapayo ko. Always prepare for the worst, but always be professional and be patient. Ayan, so once again guys, yan na, natapos na ang day 4. Mahit kaya natin sa day 13. Regardless of the result, may matututunan tayo dyan. So ayan guys, so once again, maraming salamat sa pagtutok. Day 4 is over and tayo ay pupunta na sa ating garahe, and then uwi na tayo. Ayan guys, maraming salamat. Have a good one.